proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, in partnership with the Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, KITFI. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City, of Manila Broadcasting Company. MBC Media Group is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Isa-isang ating orasan, naganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Bangsamoro. At ngayon, narito po ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay sa atin ang Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated or KITFI. Nailagdaan na ni Abdul Rauf o Chief Minister Abdul Rauf ay makakuha ang Administrative Order or AO number 0004 na nagbibigay daan sa pagpapalabas ng one-time socio-economic ameliorative measure or SOM ng allowance para sa fiscal year 2026 ngayong Pebrero 27 sa taong kasalukuyan. Sa ilalim ng naturang kautusan, hinahintulutan ang pagbibigay ng isang beses na SOM allowance na may pare-parehong halaga na hindi lalampas sa 20,000 piso o 20,000 pesos sa lahat ng civilian personnel ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Saklaw nito ang mga empleyadong regular, contractual, casual, contract of service or COS at job order or JO sa iba't ibang ministries, offices and agencies ng pamahalaan ng Bangsamoro. Ayon sa kautusan, ang mga kwalipikadong kawani ay dapat nasa serbisyo ng BARM hanggang February 15 ngayong taon. Ito'y batay sa opisyal na talaan ng Ministry of Finance, Budget and Management. Samantala, hinikayat ni Finance Minister Obayda C. Pakasem ang lahat ng ministries, offices at agencies na mahigpit na sundin ang mga probisyon ng administrative order. Binigyang diin niya na ang pagpapatupad ng insentibo ay dapat maging malinaw, tama at naaayon sa schedule alinsunod sa umiiral na mga patakaran at regulasyon. Ayon sa MFBM, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalang Bangsamoro na magbigay ng karagdagang suporta sa mga kawani nito sa gitna ng umiiral na mga hamong pang-ekonomiya.
Sumayin niyo ang balita sa oras na ito. At ang balitang ito ay tid sa atin na ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, Arketvia. At po sa radyo natin orin sa Mimindal Kusain. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Sama-sama tayo, Bangsamoro. Sa ilim huwag kamarasayan na init ang dasapala. Sa bakula ula mapiya inipan ulama penggulan-gulan tanong sa dunggam inisayan. Ayat apa menggulan sukin ang gigit nawa ita ginawa ko ka kami sa mamiki ginawa ko kami sa mamiki. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Surah Al-Baqarah, verse 32 of the Holy Quran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Yan, magandang umaga, Bangsamoro. Kumusta po tayo ngayon? Kumusta po ang ating araw ngayong araw ng Sabado? Today is last day of February 2026. Ayan, katapusan na po tayo ngayon, ano? Ibig sabihin, Feb 28 po tayo ngayon, February 28. Sa taong 2026. So, katapusan na dahil hanggang 28 lamang tayo. And para naman po sa Hijri Islamic Calendar, ngayon po ang pang-10 araw ng Ramadan. Ayan, ibig sabihin pang-10 araw na tayo ngayon. Sabi pa ni Ma'am Noraida, katapusan na ngayon ng first part of the Ramadan. And that is Rahmah. Ayan. So, next part is Maghfirah.
Next part, next 10 part of the Ramadan is Magfira. And the last part is Izat or Ithkuminan na. Ayan po. So, ibig sabihin bukas, nasa Magfira na tayo, part ng Ramadan. Okay? Nasa 10 days, part na tayo ng ating Ramadan. Alright, sa pangunguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong marketing head, and sa ngalan din po ng aming mga kasamahan, nasa impilang ito ng DXTC 95.9, radyo natin FM Cotabato City, sa aming mga media technicians, at ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Welcome, welcome, welcome aboard sa programa Tuladan Bayanan. Ako po ang inyong makakasama. Ako po si radyo natin Oronisa Mintal Kusain. Ang inyong pong kakasakawang-kawangan, Kakanuron. Kumusta po ang ating mga ilaw ng tahanan? Nawala po talagang pahinga. Dahil iniisip na naman nila sa mga oras na ito ang kani-kanilang mga handa para po sa iftar mamaya, inshallah ta'ala. Sa mga haligi ng tahanan, ang ating mga magigiting na tatay, ama, papa, daddy, oo, na talagang walang sawa sa suporta sa kani-kanilang mga pamilya. Na yung iba ay kasama ngayon sa bahay dahil Saturday ngayon, walang pasok, ano? Oo, sa ating mga anak na wala ring pasok, especially sa elementary level, and of course, sa high school or secondary level. Ay, wala pong mga pasok yan, ano? Maliban sa tertiary level, yung mga college level or college level, may mga pasok yung iba wala. Abay, gising-gising na kayo sa ating mga patuloy na nakihilata sa kanilang mga higaan ng mga estudyante. Tumulong po tayo sa pagplano. Ano bang dapat natin gawin mamaya? Alam nyo naman, pag naghahanda ng iftar, talagang mahirap po yan dahil sa paghahanda ng iftar ay tawag nito, talagang ngayong mga oras na yan ay wala na po tayong lakas, di ba? So, kailangan natin dyan ang pagtutulungan. Ayan. Dapat magtulungan po ang bawat miyembro ng ating pamilya. Huwag lamang po puro nanay, ha? Huwag lang puro si tatay. Or else, huwag lang puro si aka. Ayan. Si kuya, si ate. O di kaya meron din namang bunso, ano, na laging nandyan sa kusina. Na puro si bunso raw ang inuutusan. Lang daw kasi laging inuutusan eh. Saka laging reklamador, di ba? Alright. 40 minutes past the hour of 4 or 11 in the morning. Again, ito po ang programang Tuladan na Bayanan mula alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. Kumbaga sa bahasa Maguindanao na banasang sa maya sutyan. Banasang sukabangetukin. Nabatigilan sa pagtigilan. Amayan to inshallah na i-relax no sa mga tiano, kagoma man sumagaan so, wakto no duhor. Ayan. So, dapat lang talaga na abangan natin yung waktu ng duhur. Sa exact waktu nito, exact time ng prayer. Ayan po. And of course, bago po tayo sa lahat, alam ko po maraming nag-aabang dyan. Sa Ulang Kaya family, marami pong salamat sa pagtutok at pangungusmusta. And of course, sa Udasan family, especially to Ma'am Noraida Udasan. And of course, sa Enoch family. And sa Bandaw family, sa Kasan family, sa Ulang Kaya family. Ayan, may request na naman daw dito, no? Pagbibigyan natin. Oo, kasi magpaparid tayo ng Holy Quran muna. Gaya ng nalagi nating nakakagawian, bakit lagi na lang may Holy Quran? Ito dapat lagi eh. Ito dapat. Huwag po natin takasan ito dahil ito dapat talaga. Kasi dyan po nakasulat ang lahat. Pamumuhay natin, dunya wal akhirah. Yan po ang guide natin. Yung pag-reveal sa Quran ay nagsisilbing
Mercy po yan sa atin ng Allah. Yan po yung kumbaga sa bahasa Maguindanao na linamyu alimuno Allah subhanahu wa ta'ala kanu mga manusia. Kaya wag po tayong maging irritable ha. Alam ko naman pong hindi eh. Especially yung mga mu'min. Pag tayo talaga i-believer, pag nakakarinig tayo ng Quran, talagang nanlalamot ang ating puso. Oo. At saka tumatagos yun, na? Tumatagos at parang gusto mong balik-balikan ang pagbabasa ng Holy Quran. Kaya napakaswerte po bilang tayo ay pinanganak sa sa Muslim, sa Islam ay napakaswerte po natin. Dahil ang Islam ay isang tunay na relihiyon. Kaya alhamdulillah for being born in Islam. Mas laa kapag sukul sa kita no langon, pimbatan tano siya sa Islam. Okay, ito po ang request ni Ma'am Manoraida Odasan na si Al-Qari, one of the pride of Bangsamoro ng Pilipinas, ng buong sambayan ng Pilipino. Ito pong ilang beses na naging champion. Lagi natin pinapa-play dito, pinapabasa ng Holy Quran. Ito pong Bangsamoro Pride, none other than Al-Qari Numan Pimbayabaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما
وغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون صدق الله العظيم. Ayan, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Ito ba mga pakat, mga pagali namin, so isa sa pride, Nubang Samoro, none other than International Al-Qari, Numan Pimbayabaya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita, ginawa ko, ginawa ka. Kami ay sumamiki. Ginawa ko, ginawa ka. Kami ay sumamiki. Bulawang ko, tigil ka din. Bulawang ko, sabal ka din. Sa ayan ka pamikir, suktapasan, nuka. Alright, ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Tapanin Again and again, Ramadan Mubarak po sa ating lahat. Oo, ito na po ang last 10 days ng first part of our Ramadan. That is called Rahma. Yan po mga kaibigan. Yan po ang last part. Ngayong araw na ito ang pang-10 araw po ng Ramadan. So bukas, tomorrow po insyaAllah ta'ala ay nasa Magfira part na to tayo po ng ating Ramadan, Holy Month of Ramadan. Bago po tayo magpapatuloy sa iba pang portion ng ating programa, ay nais po muna nating batiin ang ating mga listeners. Kumusta po ang ating mga listeners dyan sa kanilang pamamahay, sa kanilang mga kinaroroonan? Opo, kumusta po yung ating mga players ng basketball tournament? Diyan po sa may bayan ng Pahamudin, the first Mayor's Cup basketball tournament. Na syempre pinangungunahan po ng mayor ng bayan ng Pahamudin sa may SGA BARMM, none other than Mayor Yasser Ibrahim. Ayan, sa kauna-unahang pagkakataon ay inilunsad po ang first Mayor's Cup basketball tournament na ginaganap po or lagi pong ginaganap dyan po sa may gymnasium ng
Daod School. Ayan, dyan po sa may Libungan Torita po mga kaibigan. So, sa tuwing gabi po yan. Ano? So, after Tarawih, doon po yung nag-start ang kanilang mga games ng Inter-Barangay Games. Okay, composed of 12 barangays. Ito pong bumubuo sa Municipality of Pahamudin. And at the same time po mga kaibigan, sa mga gusto rin po manood, ano ho? So, meron naman pong nagaganap na Ramadan Fair and Ramadan programs. Diyan naman po sa may Barangay Datu Binasing. Sakop din po ng Pahamudin. So, nung isang araw ay nagkaroon po ng reading of the Quran, Muhadara, dyan po sa may Barangay Datu Binasing. So, marami po ang nanonood dyan sa mga ganoong mga programs, ano? Siyempre, sakop pa rin po ng Pahamudin Pahamudin SDA Bar. Ayan, thank you so much. Marami pong salamat sa ating mga listeners. To Ma'am Yani Mihani. Ma'am Yani Mihani. Salam tigin Ma'am Noor. Happy Ramadan Mubarak po sa inyo. Watching from JSP. Shukran po. Ano ba yan? Zamboanga Sibugay Province. Tama ba? JSP. Meron ding ano. Nainit ang nasa pala. Yung General Pendaton, ayan, Municipality or GNP. Ayan. Lamang penggulan-gulan tanong sa dunggam inisaya. And of course, mga kaibigan, marami pong salamat din kay Mama Ulangkaya. Suki ng gigi na Ma'am Tarhata Ulangkaya na nag-text po. Good morning again, Ma'am Noor. Kumusta ka na? mamin Alhamdulillah, okay naman po tayo sa awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. kami. Ay tayo po ay nagpapasalamat dahil kahit gaano man ang problema na ating nararamdaman, ating nararanasan, ay nandyan pa rin po ang gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga problema na dinadanas, na-experience, ay tinuturing po natin yan mga kaibigan na Wang ko tigil ka din. isa pong blessing, ano? Dahil pag nagkakaroon tayo ng problema, kumbaga, ang ating mga pakiramdam ay parang naiisip natin na kailangan nating magpursige. And at the same time ay Tatapan dun naiisip natin ang isang kaisa-isang creator. Oo, nagapagitong tasuan, isa-isanin buwan na nga dun sa kita. O, diba? Niyanin pagidzana, pamakapadsakit ta. Padsakit ta, pakasabot ta. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Niyanin maanana, tuwa ka padsakit na limuin to, kagagandang kas kanina. Gagandang mangkas kanina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga dapat sa atin, maging makaranas man tayo ng masarap at mapait sa ating buhay, dapat lagi pong nasa buhay natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, lalo dapat na alalahanin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga panahon na tayo ay masaya, sa mga panahon na tayo nakakatanggap ng rizki, ng mga blessings. Pag tayo nakakatanggap ng magagandang balita para sa ating buhay, so wag po natin, yun po ang technique mga kaibigan, na lagi po tayong susubaybayan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay alalahanin natin ang Allah hindi lamang sa kahirapan. Aalalahanin natin dapat maging sa ating kaginhawaan. Oo, pag nakatanggap ka ng Ramadan bonus, magpasalamat ka, alhamdulillah. Oo, hindi kasi alam nyo, ang kadalasan kasi nangyayari ganito. Kumbaga sa basa Maguindanao, nagagandam tamo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa nangadensal kita, umingka adong kung problema ta. Kaya taganggula na pakasabo ta, may kadnang ko, tabangya ko nung ka. Kapakay bombasi na umingka mapya, gaganggi ginawa ta, ha? Oo, na magsabi tayo na, Ya Allah, sukran, kagapi ay manggiginawa ko. Oo. Parang yan parang kailangan balanse ang ginagawa. Napakasarap sa isang mu'min sa pakiramdam. Kung ikaw talaga ay naniniwala sa kaisa-isahan ng Allah, kung steadfast ka talaga sa iyong ibada, napakasarap sa pakiramdam na pag natatamasa mo ang isang kasaganahan,
ay nandoon lagi ang pag-alala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Believe me, mga kaibigan. Believe me po. Pag maganda po ang iyong nararamdaman, and then, Muhammad Rasulullah isinisingit mo or kasama mo dyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang isinisingit, kundi isinasama sa iyong kaligayahan, laging nararamdaman, and yung iba ay nagpa-perform ng suna prayer, no? Dahil may natanggap siya. Oo, may natanggap siya na magandang balita. Oo, yung iba kasi, madalas na nangyayari ganito. Nagkakaroon ka lang ng prayer na suna pag meron kang nararamdaman na hindi maganda, o di kayo may mga balita na hindi maganda, o di kayo may mga experience, may mga pangyayari na hindi maganda sa iyong buhay. So, masarap talaga sa feeling na ibalanse mo yan pag nakakuha ka, pag nagkaroon ka ng balita na maganda, may balitang maganda ay mag-prayer suna ka. At napakaganda po yun sa feeling, mga kaibigan. Believe me, ang ating pong pag nagkaroon tayo ng problema, ay sasagutin din immediately ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala. Provided na ang ating pong prayer, ang ating pong dua, panalangin ay sincere. So yun po yung mga prerequisite, mga kaibigan, sa pagtanggap po ng dua natin, diba? Alright, it's 38 minutes makalipas po ang alas 11 ng magandang umaga. Maraming pong salamat kay Ma'am Sembay Adam. Oo, happy Ramadan Tigin. Watching from Almonte Extension. Purok Bualan, Poblasyon 2, Cotabato City, Sukran. Ayan, maraming pong salamat Ma'am Sembay Adam. Ulawang ko sa balkadan sa ayan And of course, to Sir Ahmad Eno. kapanggihan Umanamaga na mapitan And yan, sabi pa niya, Assalamualaikum Tigin, tulada na bayanan, napiyamod to Ate Noor. Ikot sa Pangasinan at Salam kabutigin si Kaka Roji Pai, Ate Analiza, Ate Maya, Amay Ibrahim Enok, Pakat Umo Uthaymin, Pakat Sembay Adam, Kuya Haris, watching from Tenorio, Dos sa Maguindanao del Sur, or del Norte. Ramadan Mubarak Tigin Ate Noor. Yes, I'm here. Ramadan Mubarak to you, Ahmad. And of course to Mahmoud Bandao, thank you so much sa pagpaparamdam. Marami pong salamat. Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng programang Tulada na Bayanan. Malutingin banasang din sa Maya Sutyan. Sabi pa ni Ma'am Noraida, dito tiging gabulong bakikinaga sa kabangagi ni Noman Pimbaya-baya to. Mashallah, piyaya. Palatandaan niya na ang ating puso ay malambot. Opo, may mabuti tayong puso, Alright, sa manot man tigin sa masla na ikakwanan ka sa bonus na zukur ka kano Allah subhanahu wa ta'ala. Siya kano kapazukur na naluba baguman unanan atau kapadakapano Allah subhanahu wa ta'ala sulakanin limusal ka. Sabi sa Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lain sakartum la azidan nako. If you are thankful and grateful, Allah will add your blessings or risk more and more. Ayan. Min ka matoka zukur, apya benot pan sa matiwalo igakwanan ka, napadtakap-takap pa Allah subhanahu wa ta'ala, suuntuba arizakinan ka. Uming ka matoka mapya iginawa, napadtakap-takap pa Allah subhanahu wa ta'ala, suuntuba akapagkapya na ginawa ng ka. Alright. Ayan, marami pong salamat kay Ma'am Omo Uthaymin. Masya Allah, tigin. Assalamualaikum, Ma'am Nur. Tigin, mapiyamod. Kumusta ka na? Alhamdulillah, mapiyabon. Kumusta rin kayo dyan? Salam tigin Ate Nur. According to Sir Bukhari AG. Yan. And then, of course, according to Sir Abdul Hamid Panabal. Salam tigin Kaka Nur. Mapiyamod to siya. Ramadan Mubarak, watching from Semba 2, Maguindanao del Norte. Musta po yung mga taga-Semba? Malakas ba tayo dyan? Oo, hanggang naririnig na po tayo ngayon sa pihitan ng ating mga radyo. Diyan po sa may bayan ng Datu Saudi Ampatuan. Pag tayo po ay napapadaan doon, then nagmo-monitor tayo through car stereo.
Naririnig po natin yon. Alhamdulillah. Sa bayan po ng Datu Saudi. Oo. Subukan nyo pong i-open ang inyong mga radio. Puntahan ng 95.9. May lakas na po tayo dyan. Alhamdulillah for that. And of course, sa may SGA area, naririnig din po tayo. Dyan po sa may Gindulungan area or Gindulungan Municipality. Dyan po sa mga Guindanao del Sur. And dyan po sa Talayan, sa Dos or Dato Udin Sinsuat. And of course, sa may Sultan Mastura Municipality, Sultan Kudarat Municipality, and sa Pahamudin Municipality sa may SGA ng BARM. Yan po. Sa Pigkawayan ng North Cotabato. Ayan, yung Pagkawayan na yan ay dyan po galing yung Pahamudin, ano? Dati-rati, North Cotabato. So, merong nasakop ng Pahamudin Municipality from Pigkawayan Municipality of North Cotabato na 12 barangays. Alright, oras natin ay 18 minuto na lamang bago sumapit ang alas 12 ng magandang umaga. Bawang ko tigil ka din. Alright, sa mga gusto pang magpaplano, kumusta po yung bago tayo sa comment or rather sa question and answer portion natin. Excited ang lahat, no? Magbibigay ako ng clue. It's all about Ramadan. Mangyari man lamang ay nasa Ramadan na month tayo, ay lubos-lubusin na natin, namanaliksik, sa ngalan po ng Ramadan, ano? So, lubos-lubusin na po natin ang pananaliksik, Mahabang tayo ay nasa mundo, dahil ang mundo ay transition lamang, so wag po tayong mag-stop, mag-seek ng knowledge, ha? According to Ma'am Saadia, Kaadam Kanakan, Assalamualaikum Tigin, Ma'am Noor, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak Tigin and happy weekend. From Bubong Kalanganan, Cotabato City. Sukran po. Ibig sabihin, nanonood siya from Bubong. Kumusta po ang taga Bubong? Dito po sa lungsod ng Cotabato, of course. Baka nasa Baywalk ka ngayon, Ma'am Sads? Mainit-init pa, mamaya na lang tayo magbe-Baywalk. Yan, mamaya na raw, Alright. Dahil parang kailan lang, nasa 10 araw na tayo ngayon. So, ibig sabihin, 20 days na lamang ang natitira. At mag-goodbye na naman ang Ramadan. Naku, kung sa bahasa Maguindano na subanta-bantangin na, frankly speaking, pakalilingay, ha? Labi-labi doon sa kita na pambati ta sa Quran pambantama ta sa Quran every Ramadan, ha? Bamikal ta. May abasal kami ang mga babay na dita pakapasad. Kaming ka din go mabisita ta na tubay paka-stop sell kita, ha? Bako rin ibisita ta nani, adiga pigilan, nakahanda no Allah subhanahu wa ta'ala na talagang paka-stop ta, ha? Oo. Kaya sa mga nagbabalak pa dyan, pwede pa kayo humabol. Kaya pa yan. Oo. Yung tips natin noon na 4 pages. Bawat right after every Fard prayer, ay kung hindi pa tayo nakakapag-start, i-adjust natin yon. So, magiging So, dito na po tayo sa tip portion, ha. So, magiging 6 pages na po, mga kaibigan. It's a prayer. Kasi, ang Quran is composed of 604 pages po, mga kaibigan. So, divided by 30 days. So, ilang pages dapat sa isang araw? So, 20 pages dapat ang kakayanin natin sa isang araw. 'Di ba? So, kung i-divide natin yan sa every prayer natin, 5 beses ang prayer natin sa isang araw. So, ibig sabihin, 4 pages dapat ang kailangan natin tapusin every after ng prayer natin. From Fajr prayer, from 4 pages, then from Duhur. Pero dahil nasa 20 days na lamang tayo at hindi pa kayo nakapag-start, ay pwede pa naman kayo mag-start. So, ibig sabihin yan, ang gagawin natin, it's a prayer ay dapat ay nasa 6 pages na after ng prayer natin. Ngayon, pag busy kayo, pwede naman as long as sa isang araw, kaya ninyo ng 30 pages. Naiintindihan?
Oo, kaya ninyo ng 30 pages bawat araw dahil 20 days na lang ang left, ang natitira sa isang buwan ng fasting. So kung kaya ninyo ng 30 pages each day, kung meron kayong malaking mahabang bakante, pwede kayong magbasa. Kahit hindi lamang sa every prayer natin ay pwede kayong magbasa. Pahabahin ninyo kung kaya niyo ng 30 pages sa pag-open niyo ng Quran, much better. Pero ako, medyo pagka-relax ako sa pedo ka, managangin pa mana, yanin kapag kogata, mana gadoblir ni kapag gerek ko sa mga titik ka Quran. So, ibig sabihin yan, dapat talaga na, kapi-kapyanin ni right after the prayer, no? So, 6 pages lamang. Kung nakapag-start tayo sa first Ramadan, 4 pages lang. So, yung 4 pages na yan, yakan-yakan yan after prayer natin. After duhur, after asar, after maghrib. Ngayon, kung kaya mo pa ng more pages, more than 4 pages, pwede mong gawing 10 pages kung kaya mo. Halimbawa sa Isha prayer, pwede mong gawing 10 pages. Pag busy ka sa duhur prayer, doon mo i-insert. Kailangan may daily routine ka talaga niyan, mga kaibigan. Okay, so hindi pa huli ang lahat. Pwede po tayong humabol. Sa ating mga gusto pang magbasa ng Holy Quran. Pero alam nyo, isi-share ko lang yung aking experience. Ang the best na pagbabasa ng Holy Quran ay pag nalaman mo na ito, ang kanyang meaning. 'Di ba? Ang kanyang kahulugan. Dahil doon po nag-i-start na talagang tumatalab sa iyong puso. Kailangan mabasa yung ang inuna ko kasi dati ay inuna ko muna basahin yung meaning ng the whole Quran. Para po ma-excite ako, and then sa bawat na-encounter ko na parang gusto kong i-apply sa aking buhay, minark ko yun. Lagi kong binabalik-balikan yon. At ang inyong lingkod ay natuto lamang through self-study. Hindi po tayo nakapag-grade 1, nakapag-Arabic grade 1. Naging subject lamang po natin ang Arabic study sa ating school. During our high school, during our tertiary level. Sa Notre Dame University, may mga subject yan. Tinatawag nilang RS, or religious study. Yun po yung mga subject namin doon. So doon po tayo nag-start magbasa ng alif, bata, sa jim, Arabic alphabet. Pero yung pagbabasa talaga, pagbabasa talaga ng Holy Quran, hindi po tayo nag-start doon. Nag-start po tayo sa pagbabasa ng Holy Quran. Nag-self-study po tayo. Nandyan po yung internet. So doon po tayo nag-start paano magbasa ng Quran. Alright, it's 49 minutes makalipas ang alas 11 po ng magandang umaga. Ayan po. Ready na ba kayo? Magbibigay tayo ng Namba itadumantano makalilitad ka numadado. Okay, tips po para mag-success po yung pagbabasa ng ating Holy Quran. Unang-una po ay yung intention mo. Ano bang intention mo na pagbabasa? Pagsamba ba sa Allah or pakitang tao lamang? 'Di ba? Malay mo pakitang tao lamang, no? Nginso pagkabagan kagira tuuming ka aron pakoma ataw, ha? Pagizan upama ka mabagali ka bate ng kakamatan, wag na magizani aron makomando adara na paisa ka wi katano ginupama. So lahat po mga kaibigan, unang-una ay nakasalalay po 'yan sa ating mga niya or intention, ha? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Actions are by intention. Yung mga action natin, nakasalalay po yan kung ano yung nasa puso natin. Ano yung laman ng puso natin. Doon po natin nakukuha ang reward. Doon mismo kung ano ang nilalaman ng puso natin, mga kaibigan. Okay? So, yun ang unang tip natin. Depende po yan sa niya or intention. Pangalawa, yung consistency po, mga kaibigan. Ibig sabihin po ng consistency, dapat mag-stick ka
daily. Oo, yung ano, para makuha mo yung goal, makuha mo na mamatamat mo sa basa Maguindanao na may budang kamati sa Quran na kailangan mo ang consistency na tinatawag. Stick to a daily schedule to avoid falling behind. Yan. Ibig sabihin yan, dapat meron ka na talagang schedule na araw-araw dapat nagbabasa ka ng Holy Quran. Meron ka na dyan nakalista na ito ang schedule ko sa pagbabasa ko ng Holy Quran para wala kang maiiwan na pages. At exactly 30 days ay mababasa mo lahat, yung plano mo. Ayan. Pangalawa, yung pages na yon, gaya ng binanggit natin kanina, composed of 604 pages ang Holy Quran. So, kinakailangan mong i-divide yon sa bawat araw. Oo, kung ilan ba dapat ang mabasa mo. And then, yung araw na yon, kung hindi mo mabasa sa right after your prayer, ay sa leisure time mo. Ibig sabihin ng leisure time, yung sa pamamahinga na time mo. For example, bago ka matutulog sa hapon, ay ito ang goal mo dyan, nakasulat ng schedule mo na kailangan kong magbasa ng 10 pages. O di kaya right after na magising ka sa hapon, na sa yung pagpapahinga, sa yung pagtulog, then may nakasked ka dyan, na babasahin mo ang Quran sa ilang pages. Ayan. And then pangatlo, pangatlo po mga kaibigan para medyo magaan na rin. 'Di ba yung sinabi natin, binanggit natin kanina right after every farda prayer or every obligatory prayer. So pwede ninyong isali diyan mga kaibigan. Ito pong tarawih, after tarawih, before or after tarawih. O 'di ba usually pag tarawih, before mo inaantay mo yung mga kasamahan mo, 'di ba? So nandoon ka sa halimbawa sa mga kalalakihan, nandoon ka sa mosque o sa masjid, nandoon ka, and then habang niwi-wait yung time ng prayer, so pwede kang magbasa ng Quran doon. Pwede mong i-add yon sa mga pages na binabasa mo para po matapos or matamat mo ang the whole Quran. Alright? So, and then after the prayer or after the Tarawih prayer, so pwede kang magbasa uli. So, ibig sabihin niya, nagkakaroon ka ng extra pages. So, hindi ka talaga mahahassle dyan, mga kaibigan. Kapan magayun dumadaku. And the next one, mga kaibigan, start early. Anong sabihin ng start early? Kailangan mong mag-umpisa habang maaga, 'di ba? Begin reading from the first day of Ramadan para po walang hassle, 'di ba? Yung time management mo, yung mga schedules mo sa pagbabasa ay talagang ma-accomplish mo 'yan. So, magaan lamang ang pagbabasa noon. Ayan. And of course, next one is understand and reflect. Yan ang pinaka-the best. Kailangan natin unawain at magre-reflect tayo doon sa mga binabasa natin. Diba? So, dapat natin talagang unawain yun. Yun ang pinaka-the best. And reflect. If possible, read with translation to ponder the meaning. Para po, maisa-puso talaga. Iba talaga pag nauunawaan mo yung binabasa mo. Talagang napakasarap, napaka-exciting. It's moment na mag-o-open ka ng Quran. Believe me, mga kaibigan, sobrang napaka-exciting. And yun po mga kaibigan, so far, ang ating tips sa mga gaya ng ating nabanggit kanina, hindi pa po huli ang lahat. Sa mga hindi pa nakapag-start, pwede pa kayong mag-start. Magbasa ng Holy Quran. So just divide lamang ang 604 pages po mga kaibigan. So, meron dito text, Salam Tigin, DJ Nuron, Ramadan Al-Mubarak to all, Bangsamoro. From 09061909-342. Sino po sila? Para po ma-mention natin ang inyong name. Sa Kawang-Kawangan. Ayan, ready na ang lahat. Ang dami na po madami mo po talagang nakaabang sa ating question and answer portion. Salam tigi Ma'am Sembay Adam sa mga pakat ko nasa live stream, FB Messenger. I love you all. Wala man lang I love you na reply dyan. Wala man lang I love you response kay Ma'am Sembay Adam. Diyan po sa mga naka-live streaming.
Marami pong naka-live streaming. So mag-I love you naman kayo dyan. I love you back. To Ma'am Seboy Adam daw. I love you back naman kayo dyan. Ready na sa ating question? Ito ang ating unang question. A bonus question to you guys. Dagas gusulan ko anong bala-bala adala pa na pa makikinig. Ang unang question natin dahil Ramadan ngayon at nabigay natin sa inyo na ito po ang question tungkol sa Ramadan. Okay, ready na? Ito po ang ating text line 09126840-978. Ang ating unang question, anong sura ang unang ni-reveal? Sa anong sura ang unang verse na ni-reveal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala through Jibril alayhi salam to angel Jibril alayhi salam kay Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. May unang verse po na ni-reveal ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Ramadan. At ang pag-reveal nun ay sa mga araw ng Ramadan. So, anong sura? Sura po ang tinatanong natin, not word. Tandaan, hindi po word mga kaibigan. Hindi po ang unang word, kundi anong sura ang verse na iyan. Saan matatagpuan na sura ang verse na unang ni-reveal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during Ramadan? Yan, may nakakuha na sa comment section. Congratulations! Ayan, alam nyo yung mga last natin, last programs natin ng Tulada na Bayanan. That was last year, last 2 years ago. Ay ilang beses na rin natin itong maging topic, especially during Ramadan. Oo. Ilang beses na rin, Ayan. So, sa comment section ay may nakakuha na. Pero sa text line ay for a while. So, sandali lang. Tinitingnan muna natin. Ang dami kasing nag-text. So, kailangan masusi ang pagtingin. Oo, talagang titingnan natin ng maayos. Busisihin natin ng maayos. Para tawag dito, maalaman natin kung sino ang nauna sa mga nag-text. Hindi po talaga pwede na na hindi natin mabubusisi ng maayos. Sa dunyam inisaya Ayan po, pasensya na po pero sa lang talaga ang may nakakuha? Sa my comment section. Sa my comment section. Naku, wala na tayong oras. Sige na, sa natin, reveal na natin. Pasensya na po. So, wala nang magsasagot kasi wala na talagang nakakasagot sa text line, sa comment section. So, the correct answer is Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. So, ang nakakuha ay si Ma'am Saadia Adam Kanakan. Congratulations, Ma'am Sads. Yan po. Ang dami na sumagot, Surah Al-Baqarah. So, mali po, hindi po Surah Al-Baqarah. So, ang nakasagot lamang ay si Ma'am Saadia Adam Kanakan. So, meron tayong second question. Better luck na sa second question natin, mga kaibigan. Sa mga sumali dyan na hindi po pinalad. Ito po ang second question natin. Anong tawag sa cave or sa kuweba na kung saan doon po ni-reveal ang first verse sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banggitin natin yung unang verse ng Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayun, Iqra. Yung may sumagot kasi na Iqra. So, hindi naman ganun ang sagot natin. Ang tanong natin na
tawag nito, na hindi naman po tawag nito, hindi po first word ang tanong natin. Kung ang tanong natin ay first word, so ibig sabihin yun ang sagot. Oo. Ang ikra means batya ka. Ibig sabihin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad din natin, nag-umpisa tayo sa hindi tayo marunong sumulat. Hindi tayo marunong magbasa, hindi tayo marunong magbasa at sumulat. No read, no write tayo dati. So, syempre, para po maintindihan natin, so magbasa tayo para po maintindihan. So, ikra means magbasa. So, yan, congratulations. Ano ba yung name ng 332? Number na 332. Anong cave? Cave yun or kuweba. Hindi po bundok yun, ha? Ang tawag doon ay cave. Ano ibig sabihin na cave? Mana adna ng migkong sa kanina. Migkong luba padsirong suro. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abigla na koma so Angel Jibril alaihi salam. Ayan, ang nakakuha po ay ayan, si Sir Abdul Hamid pala yun. Yung 0975-6110332. Oo, kabisado ni Sir Abdul Hamid yun, Uy, agad, sa naman sa text sa comment section ay si Sir Bukhari AG. So, the correct answer is Cave Hira. Garo Hira, sabi ni Bukhari AG. Cave of Hira. Ayan. Hira itawag sa to. Tama po nito, Sir Abdul Hamidi, pronunciation yan, ha? So, dalawa ang nakasagot sa text, isa sa text line, isa sa comment section. Bukhari AZ and Sir Abdul Hamid. So, congratulations to both of you. So, tatlo ang lahat, total na mabibiyayaan ng ating load ay tatlo sa episode na ito ng programang Tulada na Bayanan. So, bago tayo mamamaalam, ay maraming salamat pala kay Bay Putri, Bay Masla, Oto Matiman. Dahil isa ka sa mga naging advertiser natin para sa Ramadan greetings. Alhamdulillah, bay. Balasan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much. And of course, to all descendants, the royal descendants of Raja Boyan Dimasangkay, royal descendants of the Philippines. Binabati po natin ang Ramadan Mubarak at saka sa mga kasamahan ni Bay Putri Amaning sa Boyana. None other than again, Bay Masla Matiman na Uto Amil. Tama ba? Pasensya na. Alright. Thank you so much. Alhamdulillah. Balasan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan po, congratulations sa lahat po ng mga nanalo. So, wala na po tayong oras. Tayo po ay mamamaalam na sa lahat po ng mga nakinig. Lahat po ng mga nakatutok. Ayan, sa Bandaw family. Maraming salamat, Sir Macmod, sa iyong pagparamdam. Nagparamdam po siya. So, kumusta po kayo dyan sa may Catuli City? Kumusta ang init ng panahon? Pero hindi masyadong mainit, gawa po nga ito na. Ito pa siguro yung karugtong ng shear line. Dito po sa Mindanao. Ayan po mga kaibigan, thank you so much sa lahat po ng mga hindi nanalo at pinalad. Better luck next time, inshallah ta'ala. Sa mga susunod na tawag nito na episode ng ating pong programang Tulada na Bayanan. So hanggang sa muli, tayo po ay mamamaalam na sa panguna po ng ating station manager, sa ating pong program director, sa ating pong marketing head, and of course, sa ating pong mga kasamahan, sa ating mga media technicians, sa mga radyo natin patrollers, sa mga radyo natin host. Ayan po, maraming pong salamat. Ako po si radyo natin Oronisa Mindal Kusain, ang inyong pong kakasakawang-kawangan, nagkakanuron, na nag-iwan po sa atin ang kasabihan. Huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Masalama, wabillahi taufiq, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.